Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, ang didiscuss ko ngayon ay etong post ni Eli San Fernando. Sabi niya ganon, agree ba kayo na dapat ipagpawal ang online sugal sa mga e-wallet at kailangan higpitan ang advertisement dito ng mga artista? Well, first and foremost, sa tingin ko mahirap yan kasi it's fundamentally rooted na sa ating system ngayon. Kasi we hate pogos, di ba? Ngayon, yan yung war cry ng ating gobyerno. Yan yung panata ni Pangulong Marcos na tatanggalin niya yung mga pogo. Pero anong nangyari ngayon, di ba? Ang mga pogo ay nagkakaroon ng guerrilla tactics na tinatawag. Ibig sabihin lang nun, lumilipat sila dun sa mga satellite station or sa mga bahay-bahay ng mga kung saan man at doon sila nag-ooperate. Kasi you can actually operate a pogo remotely. Hindi mo naman kailangan ng malaking server dyan or hindi mo naman kailangan ng office space dyan eh. You just need coordinations from employees from elsewhere tapos meron kang isang server tas yun na yun, di ba? So mahirap siyang sugpuin ngayon as this is as per the PNP, okay? Now, that is the illegal, okay? So 'di ba may pogo? This is yung hindi kasi ang sinaservice ng pogo ay yung mga ano natin, yung mga kababayan natin, hindi 'yon. Ang sinaservice nila ay yung mga nasa ibang bansa. Ngayon naman, meron tinatawag na Pigo, okay? Etong Pigo na to, ito yung local naman to. Ang server niyan is nasa Cagayan and ang sinaserve nito usually ito yung mga yung mga nandito sa Pilipinas. So these are the legal online casinos na matatagpuan nyo ngayon sa bawat sulok ng inyong mga ng ads sa GrabFood, nasa GCash, nasa kung saan man, 'di ba? So this is actually a very deep-rooted issue na ngayon na ang problema kasi na nakikita ko, we are only discussing the surface level. Yan, online sugal sa mga e-wallet, 'di ba? So that is just one thing. And advertisement kasi miski hindi naman mag-advertise yung mga artista, meron pa rin namang mga influencers na nagpo-promote ng own version nila ng sugal. Okay? So pag-usapan naman natin 'yon, 'di ba? Ngayon kasi sa Pigo, okay, hindi na to Pogo, Pigo na to. Ito yung dito sa ating ito yung local, okay? Sa local kasi may dalawa, may legal at saka may illegal, okay? Pag-usapan muna natin yung legal, okay? So yung legal, ito yung mga nakikita nyo, kunyari Bingo Plus, alam nyo na yan. Yung once upon a time na binigay ko kay Boss Toyo, yung Sports Plus PH, kung shoutouts kay Boss Toyo, kasi yung CEO nito kasi kaibigan ko nung college. So, nagkakwentuhan kami nung isang linggo and you know, these are all the legal avenue to gamble, 'di ba? Tapos meron pa yung sa Grab, 'di ba? Makikita niyo yung Casino Plus, 'di ba? So, you can see here mga kamatis, mga kaibigan, itong Pigo na to na legal is very widespread siya. Sino ang endorser niyan? Ayan, sinabi ko na sa inyo, si Boss Toyo, si Vice Ganda, and many artists. I think even si Vic Soto is one of the endorser din ng isang legal na sugal, 'di ba? And hindi na natin at this point in time kasi it's a billion peso industry, I wanna say that. Kasi ganun talaga kasi marami rin mga Pilipino na nalululong dito and hindi mo naman din kasi alam nyo actually mamaya na yan, hindi mo rin yan mapipigil agad-agad kasi nga it's deeply rooted na, okay? So, tapos pumunta naman tayo sa illegal. Kasi yung legal, pwede mo kasing ma-regulate yan kasi nga legal siya eh. So, ang PAGCOR, meron siyang mga ginagawang regulatory, meron siyang regulations na ginagawa. Halimbawa, kailangan 18 years old ka. Kailangan kailangan etong edad ka bago ka magsugal. Meron naman din ay meron naman din ay pwede rin namang sabihin nila na ito lang yung pwede, ito lang yung limit, 'di ba? So, halimbawa, ito yung isang naisip ni Pangulong Marcos about sa isabong
ang isabong lang is available ng Saturday and Sunday. Hindi pa rin nakikita ng light of day yan. Ang isabong pa rin dito sa Pilipinas is illegal. So kung meron kayong mga kilalang influencer na nagpo-promote nun, it's illegal. Okay? So, pumunta naman tayo dun sa illegal na mga casino. Halimbawa, yung mga nakikita nyo, yung mga scatter na yan na pinopromote ng mga paborito nyong social media influencer. If it's not under PAGCOR, it's automatically illegal. Okay? No ifs, no buts. Okay? Kasi ayoko kayong ma-mislead na kung ano man, di ba, nagsimula tayo dyan nung pagko-call out natin sa ano yun, yung unang-una, di ba, ang dami na nating na-call out na online casino na nagsara na, di ba? So, kasi nga yung mga yan, inherently, mga Ponzi scheme yan. Meaning to say, wala silang pondo talaga. Pinapaikot lang nila yung pera na nakukuha sa inyo, tapos yun na yun. The nature of gambling kasi, usually, on mathematically speaking, the house always wins. So, yun yan. So, nakikita nyo, ang pumapaldo ng totoo dyan, yung mga influencers and yung mga nag-e-endorse sa kanila. Pero kayong mga na naglalaro dyan, lagi kayong talo. Huwag nyong i-highlight yung isang nanalo, okay? Yung isang nanalo ng once upon a time kasi isang beses lang yon. So, ngayon, miski i-regulate mo kasi yung legal, meron pa ring illegal na mahirap sugpuin. Ito yung problema eh. Miski sa Pogo ngayon, yan yung problema ngayon. Ngayon, si Ellie kasi nasa Congress kasi siya ngayon. She can actually make legislations to make it harder for people to either promote the legal or the illegal. Mahirap, kaya niyang gawin yun ngayon. Kaso nga lang talaga, yes, he has the capability to create bills, pero are those bills even going to see the light of day? Tandaan nyo, sa Congress, marami ang mga yan. I-agenda ba yan ngayon? Ika-calendar ba yan ng Congress when the 28th Congress rolls, di ba? So, yes, masarap sabihin na dapat ipagbawal talaga yan. Kasi ako ay agree na at least man lang pahirapan nyo yung mga tao umaccess ng ganyan. Meaning to say, yung mga servers natin dito sa Pilipinas, yung mga PLDT, Globe, and then Smart, and all of these internet servers will help us regulate this. Kasi sila lang naman yung makakagawa nun eh. Pwede nilang i-block yun eh, di ba? Kanyari, yung ibang, and kaso nga lang may mga circumnavigation din yan eh. But it's harder. It's harder for people to access this. Pero ngayon, ang dali na lang. Every influencer na makikita mong nag-i-stream, merong link na ibababa. Every YouTuber na mapapanood mo, may link sa baba. O whether it's scatter, it's online sabong, it's whatever, may link sa baba, di ba? Ako kasi, siguro naman alam nyo na galing ako sa mundo ng pagpo-poker, and I've experienced yung highs and lows of the games. And ako, sinasabi ko sa inyo na as someone who understands the science of gambling and who also has experience in gambling, it's not a very good thing to abide by sa buhay nyo. Yeah, you can do it for fun, pero for fun lang dapat. Kumbaga, pampalipas oras lang talaga. And ang problema kasi dyan sa mga pampalipas oras na yan, the more it's easy to access sa mga telepono nyo, mas madali kayong ma-hook, di ba? I mean, even sa Amerika, palagay ko, nagiging problema na yun yan, di ba? Kasi every large streamer ngayon has a online betting platform na partner nila. Pero at least sa kanila, mas regulated ng gobyerno, di ba? But then again, it's hard to regulate that dito sa atin na yan na yung nagiging yan na yung nagiging meta dito sa Pilipinas eh. Can you just imagine? Ang isa sa mga pinakamalalaking billboard dito sa Pilipinas ay sugal, 'di ba? May alak, actually yosi nga hindi pa eh, pero yung alak at sugal, 'di ba? May mga billboards yan eh, 'di ba? Na hard promote talaga ng mga endorsers nila. And even yung mga mayayaman na artista na akala mo okay na sa buhay, they also accept this kind of endorsements, 'di ba? So I think kailangan muna talaga as a society, kung kaya nating sabihin sa kanila yung dangers ng gambling, pwede. Kasi always remember yung study na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, yung sa World Health Organization. Gambling is 2.5 times more dangerous than drinking.
drinking and drugs, 'di ba? Ganun siya katindi kasi nga wala siyang ano siya hindi siya substance kasi it's a behavior that you acquire and fucks with your brain. It fucks with your dopamine level sa utak mo, 'di ba? So alam mo 'yun. When you get that, mahirap 'yan i-change, 'di ba? But look what is happening now sa social media. This is why I mean I am not a perfect person dito sa social media. Hindi ako perfecto by no stretch of the imagination, and I would like to admit that I am not perfect. But you know, when I realize na siguro okay na tong kinikita ko to sa social media, yun na, parang nagbago na yung pananaw ko sa sugal. But you know, you have to work with the people who wants to promote this Halimbawa, yung Sports Plus PH. Perfect example ko yan So, Sports Plus PH kasi, gusto kong yung mga malalaking influencer is kung magpo-promote kayo ng sugal, baka pwede naman dun sa legal. Para at least nagbabayad sa tax. At saka may oversight ang gobyerno dun sa mga naglalaro. Wala Most people would like the illegal na sugal. Why? Kasi illegal na sugal pays better. That's it. Mas malaki yung bigay nila per endorsement and per loss ng player. Kasi alam nyo naman siguro yung sistema, di ba? Matalo ka ng 100, may 2 piso or sometimes 5 pesos yung influencer doon or yung nag-share ng link, di ba? So, alam mo yun, I just want you to, what I want to happen here mga lods, kasi of course this is, ano na to it's easier said than done, etong mga ganitong pahayag. And you know, gusto ko talaga na mahirapan yung mga tao na ma-access yung sugal. Doon natin simulan. Pero as someone na who has experienced this in my lifetime, ayoko kayong mapunta dyan. Tandaan nyo, ang lumayaman lang dyan ay influencer at endorser at yung casino. Kayo hindi. Kayo parati kayong talo. O yun lang naman. Sana makausap ko si Ellie paminsan. Yun lang naman yung sa akin for the day. Gege mga lods.